Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Lones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, tutol si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taasan ang multa sa illegal parking. Nirevoke ni Pangulong Marcos ang isang probisyon sa resolusyon ng Metro Manila Council o MMC na taasan ang multa mula sa 1,000 pataas ng 4,000. Ayon sa Pangulo, mataas ang kumpiyansa niya sa mga Pilipino sa disiplina nito sa pagsunod sa traffic rules. I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenge. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, tatalima ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagtutol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taasan ang multa sa illegal parking. Ayon sa MMDA, mananatili sa 1,000 pesos ang multa sa mga attended illegal parking habang 2,000 pesos naman sa mga unattended. Dagdag ng MMDA, kaisa ng Pangulo ang ahensya sa pagsusulong ng disiplina sa kalsada at paghihimok sa bawat Pilipino na maging disiplinado sa ilalim ng bagong Pilipinas. Batid na nais ni Pangulong Marcos na bigyang prioridad ang disiplina imbes na ang pagmumulta. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na biktima ng Artificial Intelligence o AI, ito ay ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology na nabiktima ng Artificial Intelligence o AI si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. kumalat sa mga social media app ang peking account na nag-uutos sa Philippine Navy para paigtingin ang presensya ng militar sa West Philippine Sea. Ginamit daw ang AI para palabasin na boses ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsasalita at nagbibigay ng kautusan sa Philippine Navy. Agad daw nakipag-ugnayan ang Presidential Communications Office sa DICT at sinabing hindi totoo ang lumabas na video. Mabilis na pinatanggal ng DICT sa YouTube, Facebook at TikTok ang naturang peking account dahil sa paglabag sa community standard. Kaya naman umaapilya sila sa publiko na huwag agad maniniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media at kumpirmahin muna ang mga ganitong mga balita. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nagbabala ang Malacanang sa publiko laban sa isang pekeng video na kumakalat online kung saan ipinag-uutos umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa militar na umaksyon laban sa isang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, walang ganoong direktiba si Pangulong Marcos at deepfake ang audio na ginawa sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Paliwanag ng PCO, ang deepfakes ay makabagong digital content manipulation gamit ang AI. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PCO sa mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pagpapakalat ng pekeng video o audio gamit ang AI content. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Task Force El Nino umaasa na mararamdaman na sa bansa ang paghina ng epekto ng El Nino sa pagtatapos ng susunod na buwan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Umaasa ang Task Force El Nino na magsisimula ng maramdaman ang paghina ng epekto ng El Nino sa bansa sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCO Assistant Secretary Joey Villarama na sa kabila nito patuloy pa rin ang panawagan ng pamahalaan sa publiko para sa sama-samang pagtitipid ng kuryente at tubig. Hindi pa rin kasi anya tapos ang tagtuyot lalo't patuloy pa rin itong nararamdaman sa bansa. Kaugnay nito, una na ring siniguro ng pamahalaan na sapat ang supply ng bigas sa bansa kahit pa sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon. Ulo din na sapat yung ating supply ng bigas sa ngayon. At saka po, dahil nga po nakapalaog pa po tayo doon sa harvesting season nung last planting season, may ine-expect pa po tayong yield o ani galing po doon sa farming or planting season na yon. So makakadagdag po yon sa rice supply natin sa ngayon. So we're okay so far. And of course, kung meron pong pagkukulang, meron pong measures na pwedeng i-activate or i-put in place para po ma-augment ang ating food supply. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Interagency Committee on Inflation and Market Outlook nangakong pananatilihing sapat at abot kaya ang pangunahing bilihin sa kabila ng tumataas na presyo nito. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nananatiling committed ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook na maabot pa rin ang target itong gawin sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at gawin pa rin itong abot kaya. Dahil sa kabila na patuloy na tumataas sa presyo ng bilihin, partikular na ang mga produktong agrikultural, bunsod pa rin ng epekto ng El Nino, gayon din ang malikot na presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado. Kahapon, nagpulong ang komite sa pangunguna ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at ang co-chair nito na si Finance Secretary Ralph Recto. Dito kanilang tiniyak na makabubuo sila ng mga evidence-based at mga matitibay na rekomendasyon para matamo ang seguridad sa pagkain kung saan nagtatagpo ang kasalukuyang demand at abot kayang presyo. Una nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin upang maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino sa kinaharap nitong krisis. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinagbawal ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa mga pampasahero at cruise ships na dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa gitna ito ng tumataas sa banta sa shipping sa rehiyon.
Inilabas ng DMW ang kautusan matapos maidagdag ang Red Sea at Gulf of Aden sa high-risk areas at warlike zones sa listahan ng International Transport Workers Federation at International Bargaining Forum. Nagkasundo naman ang DMW at Philippine Maritime Industry Tripartite Council na kailangan ng mas mahigpit na protocol para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong seafarers na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Batid na ilang Pilipino na ang nabibiktima ng terorismo sa naturang karagatan matapos ang paglusob ng mga rebelde sa mga sinasakyan nitong mga barko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipinong nagnanais magtrabaho at manirahan sa Canada na kailangan nilang dumaan sa verification process bago sila magtungo sa nabanggit na bansa. Ginawa ni Migrant Workers Officer in Charge Under Secretary Hans Leo Kakdak ang pahayag kasunod ng mga naitatalang insidente na ilang Pilipino ang nagtatrabaho at nagmamigrate sa Canada nang hindi muna dumaraan sa tamang proseso. May mga ulat din aniya silang natatanggap na may ilang mga Pinoy ang tila kumakapit sa patalim at pinipiling magbayad ng malaking halaga sa mga hindi lisensyadong recruiter. Paliwanag pa ni Kakdak, kadalasan aniyang ginagamit din ng mga Pilipino ang pagtatrabaho sa Canada para makakuha ng residency doon, subalit nagkakaproblema naman sa sandaling mapaso na ang ibinigay sa kanilang visa. Giit pa ng DMW Chief, kailangang dumaan sa verifikasyon nila ang mga Pilipinong nagnanais magtrabaho at manirahan sa Canada upang maprotektahan ang mga kababayan natin mula sa mga pananamantala ng mga illegal recruiter at human trafficker. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agrarian Reform o DAR na mahagi ng mga makinarya sa Agrarian Reform beneficiaries sa lalawigan ng Bohol. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tinatayang aabot sa 1.5 milyong halaga ng mga makinaryang ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR sa mga magsasakang miyembro ng dalawang Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Bohol. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng ARB mula sa Basakan Irrigators Association ng Bayongan at ang Corazon San Miguel Farmers Association Incorporated. Bahagi ito ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project for Major Crop-Based Farming ng DAR na layong mapabuti ang produktabilidad sa agrikultura ng mga agrarian reform communities. Hinikayat naman ni DAR Assistant Secretary Virgilio Mendez na siyang nanguna ng pag-turnover sa mga makinarya na maging masigasig ang mga miyembro ng dalawang kooperatiba na makumbinse ang mga magsasaka na maging miyembro ng kooperatiba at makinabang sa mga benepisyo ng DAR. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, First Lady Liza Araneta Marcos nakipagpulong sa Huawei Philippines kaugnay ng kanyang programang Lab for All. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Nagpulong sina First Lady Liza Marcos at kinatawan ng Huawei Philippines. Agenda ng meeting ang pinalalakas na telehealth services arm ng programa ng unang ginang na Love for All na tumutulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal. Kaugnay nito'y nagpasalamat naman si First Lady Liza sa Huawei Philippines sa nagpapatuloy na suportang pinagkakaloob nito sa Love for All program. Ito'y sa pamamagitan ng ginagawang pagtulong ng pribadong sektor upang makapaghatid ng telehealth services para sa mga tao. Ang Love for All Caravan ay proyekto ng unang ginang na kung saan ay inilalapit nito
ang serbisyong medikal at iba pang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, Senador J.V. Ejercito naghain ng isang resolusyon na layong maimbestigahan ang pagkakaroon ng shares ng ilang mga doktor sa pharmaceutical companies. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Maghahain si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ng isang resolusyon para maimbestigahan sa Senado ang report tungkol sa pagkakaroon ng shares ng ilang mga doktor sa mga pharmaceutical companies kung saan nanggagaling ang mga nirereseta nilang mga gamot. Ayon kay Ejercito, ilang buwan na rin niyang natanggap ang impormasyon kaugnay nito at katunayan ay may mga lumapit na sa kanya na mga doktor at mga taga-pharmaceutical industry na handang maging whistleblower sakaling dinggin ang issue sa Senado. Base sa impormasyon ng Senador, tila nagiging networking ang kalakaran dahil binibigyan ng incentives ang mga doktor kapag nagre-reseta sila ng mga gamot mula sa ilang pharmaceutical companies. Kabilang anya sa mga incentives ay luxury cars at iba pang luxury items. Binahagi pa ng Senador na mas aktibo ang ganitong kalakaran sa mga probinsya. Giit ni Ejercito, maituturing itong conflict of interest at pagdabag sa ethical standards ng mga medical professional. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador J.V. Ejercito. This has to be investigated. No? So I already prepared a draft resolution which will be filed as we resume session this Monday. So we will look into it kung talagang may violation doon sa ethical standards of medical practices and yun nga, conflict. Kasi nga po, kung ikaw pasyente, kung ano yung prescribe ng doktor, siyempre susunod ka lalo na sa mga probinsya, no? Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Kamara, Deputy Speaker Duke Frasco ipinapasama sa 2025 budget ang pagpopondo sa firefighting helicopters. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Hinikayat ni Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco na maisama sa mga popondohan sa 2025 national budget ang firefighting helicopters. Sa kanyang House Resolution 1686, pinasasama nito sa Bureau of Fire Protection at DILG sa kanilang 2025 National Expenditure Program proposal ang pagbili ng firefighting helicopters upang mas mabilis na makaresponde sa mga sunog. Lubhang ikinababahala ng mababatas na sa unang 2 buwan pa lang ng 2024 ay umabot na sa 25% ang insidente ng sunog sa buong bansa. Punto pa ng kinatawan ng isa sa nagiging problema sa pagresponde sa sunog, lalo na sa mga densely populated na residential area, ay ang traffic congestion at maliliit na kalsada. Naniniwala si Frasco na mas magiging maayos at mabilis ang pagresponde ng BFP sa sunog kung maa-upgrade ang kanilang mga kagamitan. Bahagi na rin anya ang pagbili ng firefighting helicopters ng BFP Modernization Program. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagpayag ni Mayor Michael Kion na gawing venue ng 2024 balikatan exercises ang Lawag Sand Dunes, isang mensahe sa bansang China. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag.
Mamati ni Mayor Michael Marcos kyon anasken arespetaran ti gobyerno iti China ti integridad da pang teritoryo ti Pilipinas rason a pinalubusan na ti balikatan exercises dito syudad ti Lawag. No pay kasta inlawag na asaan ang mismo at ti pagilyan ti ina kondenaran no diket dagiti addangar aramidan ti rasaong nga pagilyan kas iti panang haras na kadagiti mangalap a mapanmangged iti mismo teritoryo ken dagiti kameng ti Coast Guard a mapanlaeng mat-annungan dagiti responsibilidad da iti teritoryo ti Pilipinas. Kinanan ikyon nga iti gobernador ni President Ferdinand R. Marcos Jr. napnapan isuna ijay Shandong Province, Republic of China tapno mapagsaritaan iti sisterhood relationship iti probinsya ken iti Shandong. Kastapay iti isuna ti mangidaulo ti national team ti Pagilian ket napan ng training kadagiti atleta da iti nasao nga Pagilian. In paganatged na nga iti pay napanatawan ket nagpinirma ti sisterhood agreement iti Lawag City ken Huangshan City iti nasao Pagilian. May palagip at syudad ti Lawag, partikular iti Lawag San Jones ket may isa kadagiti napili a lugar. Apa kayuswatan iti balikatan exercises into no Mayo 10 aging gana 13 ano sa dino manamnama arinibo akamang ti armada ti Pagilian ken iti Amerika ti dumaray. In paganatgat ti opisyal ti kinatalgad ti nasawang aktibidad gapot iti naigat nga koordinasyon dagiti nagdudumang nga ahensya nga isutin ng organisar iti nasao nga pasken. Manipod diti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, farm inputs na nagkakahalagang 1.7 million pesos ipinamahagi sa mga magsasaka sa lalawigan ng La Union. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nangiwaras ti Provincial Government of La Union no PGLU iti agricultural inputs nga agbalor iti 1.7 million pesos para ito patapulo a farmer cooperators manipod iti 8 nga ili ti La Union. Indaulwan ni Governor Rafi Ortega Dabiti distribusyon ana nga iti La Union Honeybee Center Bacnotan La Union. Sigon iti Provincial Government ti panakaipaay dagiti nasaw nga agricultural inputs kat napatag nga addang para iti panagduras ti produksyon iti agrikultura kantap no magunod ti umdas a supply ti taraon iti probinsya kas maitunos iti panagdarigagay nga agbalin ti La Union kas Heart of Agritourism iti Northern Luzon inton 2025. Nagtaod dagiti benepisyaryo kari iti ili ti Bacnotan, Bangar, Luna, San Juan, Agoo, Bawang, Rosario ken Nagilian. Malaksid kari iti input distribution na isayang katpay ti La Union Clustered Hybrid Advocacy Mentoring Partnership Technology Demonstration para iti panakapapigsa dagiti mannalon iti probinsya saknan iti panagaramat karigiti innovations. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Borongan City all set na para sa Miss Earth Philippines 2024 Beachwear Competition. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Andamnan City Government han Borongan, Didia Eastern Samar, hapag panagbalayan beachwear competition han Miss Philippines Earth 2024. Iniin pagdudumara na Baybay Boulevard uniniton pasado alas 3 sa kalop. Ang 29 nga kandidata han reigning queens han Miss Philippines Earth in temprano nga nagkaabot sa syudad didan Lunes nga adlaw ngan hirain mapasong aging karawat han mga Boronganon. Panuyo hini nga matagan hinhigayon ang mga kandidata nga maka-eksperyensya han kaanyag han syudad.
syudad. Pinaagyan mga aktibidad nga nakasintro ha community engagement, environmental awareness ngan heritage appreciation. Lakip hini ang naging marisyong island hopping, scuba diving, rappelling, pagbisitan maanyag nga hibakong Sea of Clouds sa Nature Park ug tree planting activity nga gindumara kaupod ang mga boronganon. Ini ang tiyahan nga higayon nga napartisiparan syudad usa nga pinaka-prestiyoso nga national beauty pageant hapanuyo nga ipakilalan Borongan City nga usa nga top destination sa nasod. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, mga municipal police station sa Southern Leyte, binisita ni PRO8 Regional Director Pawid. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuang ulat. Gibisita ni Police Regional Office 8 Police Brigadier General Rinaldo Pawid ang pipila ka mga municipal police station sa Southern Leyte sa nakalabay nga simana. Nasayran nga kininaglakip sa police station sa Dakbayan sa Maasin, Malitbog, Tomas Opos, Sogod, Limasawa ug ang Bontok checkpoint. Matod sa PRO8 nga gawas sa pagpalambo sa moral ug kaayuhan sa mga personahe sa municipal police station, katuyuan usab sa pagbisita ang paghatag kanila og dili matarog nga kasiguruhan sa hingpit nga suporta ni RD Pawid sa pagpatuman sa mga katungdanan. Dugang pa, gipasiugda usab sa opisyalang kamahinungdanon sa pagpugong sa krimen sa mga komunidad. Gihatagan ni ini og gimbugaton ang panginahanglan nga pakusgan pa ang police visibility operations ug pagpalanog sa kampanya Batok Loose Firearms ug illegal nga drogas. Samtang gipaambit usab ni RD Pawid ngadto sa mga personahe sa municipal police stations ang direktiba sa bag-ong gitudlo nga hepe sa Philippine National Police kun PNP nga si Police General Romel Francisco Marbil nga nahisubay sa misyon sa pag-alagad ug pagpanalipod sa katawhan. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. National government handang maglaan ng 25 million pesos para sa CDO Waste to Energy Plant. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Andam na ang nasudnong kagamhanan nga mogahin og 25 milyones ka pesos alang sa waste to energy conversion nga planta nga ilang giplanuhan nga ibutang sa landfill site sa Cagayan de Oro City matud sa duha ka konsehal ni atong Lunes. Si Konsehal J. Roa Pascual miingon nga sila ni Konsehal Roger Abaday nitambong sa mga tigom sa Department of Trade and Industry nga nagtanyag sa 25 milyones ka pesos alang sa waste to energy plant. Matud pa sa DTI ang waste to energy plant susama sa gigamit sa Singapore diin ilang gisunog ang basura para sa enerhiya. Ang problema kaniadto kay ang aso nga na-produce apan karon molusot na kini sa tubig ug ma-convert sa enerhiya. Nangayo ang DTI sa suporta sa syudad, sanglit ang ubang mga syudad mao naman ang gabuhaton matud pa ni Pascual. Si Abaday kinsa mo ay chairman sa Environment Committee sa Konseho ni kumpirmar sa pagbutyag ni Pascual nga nagkanayon nga ang DOST ang muhatag sa pondo para niini. Gikonsiderar sab sa DTI ang pagbutang sa waste to energy conversion plant sa Pagalungan landfill site matud pa ni Abaday. Ang ilang pagbutyag mao'y tubag sa espesyal nga taho ni Konsehal Esparcia kinsa nangutana kung aduna bay waste to energy conversion facility ang Dakbayan o recycling plant nga maka-accommodate sa mga ma-recycle nga basura sa Panimalay. Ubos sa polisiya sa no segregation, no collection sa City Hall, ang mga ma-recycle nga basura sa Panimalay ilabay sa Material Recovery Facility sa usa ka barangay. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, mga murang bilihin tampok sa kadiwa ng Pangulo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Narito ang detalye ng balita mula kay Shirley Espino. Diferente mga produkto y cosechas del mga sembrador el tao prese aura na kadiwa ng Pangulo na siyudad de Dipolog na probinsya de Zamboanga del Norte. Ya principia la actividad este día abril 25 hasta mañana abril 26 que te encabeza el Departamento de Agricultura na rehiyon. El kadiwa ng Pangulo un programa de gobierno por medio del DA junto también con el diferente mga ahensya de gobierno y mga kooperativa de mga sembrador y pescador na rehiyon. Objeto del programa para ofrecer fresco y más barato mga produkto ng mga consumidores y también para ayudar na busca vida del mga sembrador y micro small medium enterprises o MSMEs. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, OPAPRO at lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte lumagda ng kasunduan para sa normalization program ng gobyerno sa mga dating mandirigma ng MILF. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Formal nga gipirmahan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ug LGU Lanao del Norte ang kasabutan alang sa Localized Normalization Implementation Program sa gobyerno ni adtong Martes, Abril 23 sa Provincial Capital Tubod, Lanao del Norte. Tumong nini nga ipatuman ang mga programa alang sa mga kanhing manggugubat sa Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Lanao del Norte aron mahimo silang mas progresibo ug lig-on nga komunidad. Sa iyang pamahayag niingon si OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. nga gibanaban na nga mokabat sa 145 million pesos nga gigahing nga pundo alang sa mga ex-combatant nga komunidad sa probinsya. Giinsister usab di Secretary Galvez nga makalawom ang katawhan nga dili talikdan sa gobyerno ang mga programa tungod kay nagtinabangay ang gobyerno, lokal nga kagamhanan ug ubang stakeholders. Matud pa ni Lanao del Norte Governor Imelda Quibran sa Dimaporo, sa kini nga programa mas mapakusgan pa ang mga paningkamot sa gobyerno sa pagpalig-on sa long-term nga kalinaw sa Lanao del Norte sa Bangsamoro Region ug sa Pilipinas. Samtang sa talaan gibanaban nga kapin sa 26,000 ka mga ex-combatants sa MILF ug kapin sa 4,000 ka mga armas ang na-surrender ni atong 2015 hangtod 2023 sa tibuok nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Positibo si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na sa kabila ng mga hamon, patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bilang pinakamabilis sa rehiyon ng Asya ngayong taon. Sa sidelines ng 2024 National Innovation Day celebration sa Quezon City, ibinahagi ni Balisacan na lahat ng major development observers tulad ng IMF o International Monetary Fund, ADB o Asian Development Bank at ng World Bank ay kinakikitaan ng 6% growth forecast ang Pilipinas ngayong taon. Sa pagtataya ng IMF, lalaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6.2% ngayong taon habang 6% naman ang pagtataya ng ADB. Samantala, naniniwala ang World Bank na aabot ito sa 5.7%.
Para sa taong kasalukuyan, target ng pamahalaan na umabot ang economic growth ng Pilipinas sa 6 hanggang 7%. Umaasa ngayon si Balisacan na aabot lamang sa 3.7% ang April 2024 headline inflation. Tiniyak nito sa publiko na nananatili silang nakamonitor sa tensyon sa gitnang silangan na posibleng makaapekto sa inflation ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nais ng Pilipinas na makianib sa Critical Minerals Agreement sa pagitan ng United States at Japan na siyang lilikha ng Trilateral Partnership. Sa isang pareham sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual na ipinanukala ito sa pulong ng trade officials ng Pilipinas, US at Japan sa ginanap na makasaysayang trilateral meeting sa Washington DC kamakailan. Ani Pascual, nabanggit na niya sa kanyang American at Japanese counterparts na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado bilang mayaman ito sa mineral resources at nangunguna pa sa produksyon ng critical mineral. Anya maaaring mag-alok ang Pilipinas sa US at Japan ng supply ng critical minerals sa gitna ng mas mahigpit na global supply. Pag-uulat pa ng trade chief, ngayong ipinagbabawal na ng Indonesia ang pagluluwas ng nickel, Pilipinas na lamang ang major producer na nagbebenta sa global market, partikular sa China. Dagdag nito, 70% ng Philippine nickel ore exports ay napupunta sa China para sa paggawa ng mga baterya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling pumirma ang Lopez-led First Gen Corporation ng Power Supply Agreement sa Japanese electronics manufacturer Murata upang palakasin ang Batangas plant na may 100% renewable energy. Sa isang pahayag, sinabi ng First Gen na magsusupply ito ng clean energy sa Murata Unit, Philippine Manufacturing Company ng Murata Incorporated o ang PMM. Ito ay sa pamamagitan ng subsidiary ng First Gen, ang Energy Development Corporation o EDC, na siyang nag-ooperate ng Bacon Manito Geothermal Facility sa Bicol. Ang pagsusupply sa PMM factory mula sa Bacon Manito Geothermal Plant ay alinsunod sa layuning pag-shift ng Murata sa 100% renewable energy sa lahat ng tanggapan at pasilidad nito sa buong mundo sa darating na taong 2050. Ang pagmamanufacture ng PMM sa loob ng kauna-unahang Philippine Industrial Park o FPIP Economic Zone sa Batangas ay kauna-unahang ding overseas facility ng Murata na pinatatakbo ng full renewable energy simula noong 2022. Ang inisyal na power supply deal sa pagitan ng First Gen at PMM ay noong 2021. Ani PMM President Masayoshi Koda, ang renewal ng supply agreement ay nagbibigay diin sa adhikain ng dalawang kumpanya hinggil sa decarbonization at sustainability. Maliban sa paggamit ng geothermal energy, nakapag-install na ang PMM ng mahigit sa 6,700 solar panels sa pasilidad nito na nakalilikha ng halos 3,000 kilowatts ng elektrisidad mula sa solar power. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Pasok na sa round of 64 si Filipina tennis star Alex Ayala pagkatapos niyang talunin ang isang bigating player na si Lesia Tsurenko ng Ukraine sa Madrid Open. Ang ranked number 170 na si Ayala ay ginulat si number 41 Tsurenko pagkatapos bumangon sa isang set na pagkadehado at kunin ang dalawang sunod na set para sa 2-6, 6-4 at 6-4 upset win. Sa ikatlong set, maagang nakuha ng 18 anyos na si Ayala ang abante pagkatapos kunin ang 2-0 lead, subalit bumawi kagad si Tsurenko pagkatapos kunin ang tatlong sunod-sunod na laro. Natabla ni Ayala sa 3-all ang laban, subalit nakuha muli ng Ukrainian ang abante sa 4-3. Dahil sa kanyang determinasyon, nakuha ni Ayala ang tatlong sunod-sunod na laro para makumpleto ang upset. Susunod na mga kalaban ni Ayala ang mas mabigat na player na si Sorona Cirstea ng Romania na kasalukuyang ranked number 30 sa World Tennis Association o WTA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Terra Firma ang Northport 110-108 para palakasin ang kanilang tsansa sa playoffs sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Pinangunahan ni rookie Stephen Holt ang opensa ng Jeep sa nagawa nitong 22 puntos kasama pa ang 12 rebounds, 5 assists at 4 na steals para pagandahin ang kanilang record sa 5-5, katablan na ngayon sa ikalimang pwesto ang rain or shine sa team standings. Nakakuha ng tulong si Holt kay Hwami Chongson sa nagawa nitong 21 puntos habang nagambag naman si Mark Louis Sangalang ng 19 na puntos. Malaking kontribusyon din ang ibinigay ni Javi Gomez de Liaño at Isaac Go kung saan nakascore sila ng 14 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman na ang 25 puntos ni Arvin Tolentino sa panig ng Batang Pier, pati na rin ang 18, 17, 14 at 10 puntos ni Cade Flores, Will Navarro, Alin Bulanadi at Paul Zamar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng isang panalo ng Ateneo de Manila University ang kanilang kampanya sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Dinomina ng Lady Eagles ang Adamson University 25-13, 25-17 at 25-21 sa kanilang pagtatapat sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nakuha ng Ateneo ang 5-9 record para sa ikalimang pwesto sa team standings habang ang Lady Falcons ay bumagsak sa 3-11 kartada. Pinangunahan ni Leanne de Guzman ang opensa ng Lady Eagles sa nagawa nitong 14 na puntos kasama pa ang 3 digs at 3 receptions. Sinundan naman ni Sobi Buena ang opensa sa nagawa nitong 8 markers habang ang senior na si Roma May Doromal ay tinapos ang kanyang Ateneo at UAAP career ng may 9 na excellent digs at 6 na excellent receptions. Samantala, sina Barbie Jamili, Mayang Nike, Ishi Lalongisip at Red Bascon ang nanguna sa Lady Falcons kung saan lahat sila ay nakagawa ng 4 na puntos bawat isa. Sa men's volleyball, tinapos na din ng Ateneo de Manila University Blue Eagles ang kanilang kampanya sa UAAP Season 86 Men's Volleyball Tournament sa isang kumbinsidong panalo laban sa Adamson University Soaring Falcons sa loob ng 3 sets 25-22, 25-21 at 25-17. Nagtapos ang Blue Eagles ng may 7-7 record at nagkasya lamang sa ikalimang pwesto habang ang Soaring Falcons ay nagtapos sa ika-6 na pwesto na may 4-10 baraha.
Pinangunahan ni Gian Salarzon ang Ateneo sa nagawa nitong 21 puntos kasama pa ang 9 na receptions at 7 digs. Sumunod sa scoring department ng Blue Eagles si Ken Batas sa nagawa nitong 12 markers, nagambag si Jetly Gopio ng 8 puntos. Namaalam na din si Senior Amil Pacino sa nalikom nitong 4 puntos, kasama pa ang 17 receptions at 9 na digs, habang ang setter na si James Licauco ay nagtapos ng may 13 excellent sets. Bukod kay Gopio, sina Licauco at Cyrus de Guzman ay linaro na nila ang kanilang huling laban para sa Blue Eagles, habang tinapos na din ni Francis Casas ang kanyang career sa Adamson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika! Nagluluksa ang pamilya ni Cheska Garcia Kramer at ang kanyang kapatid na si Patrick Garcia, maging ang kanilang mga kaanak at malalapit na kaibigan sa pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na ina. Sa kanyang Instagram account, nagpost ng mahabang mensahe si Cheska na punong-puno ng dalamhati at pagmamahal. Kalakip ang lumang litrato ng kanyang ina. Base sa post ng kanyang anak, walang papantay sa tindi ng pag-aalaga at pagmamahal para sa pamilya. Ayon pa sa kanya, talagang mamimiss nito ang masasayang alaala at nagpapasalamat ito dahil nakasama nila sa mga pagsubok at tagumpay ang kanilang ina. Anya pa, matindi ang ginawang pagsasakripisyo ng kanyang nanay para sa pamilya at naunang kinumpirma ng nakatatandang kapatid ni Patrick at Cheska na si Pichon ang pagpanaw ng kanilang ina. Samantala, best partner kung ituring ng kapuso actress na si Mikey Quintos ang kanyang boyfriend na si Paul Salas. Ipinagdarasal at umaasa si Mikey na si Paul na ang huling lalaki sa kanyang buhay at panghabang buhay na ang kanilang relasyon. Inamin ng dalaga sa podcast ng showbiz reporter na si Nelson Canlas na may mga pagkakataon ding nagkakaroon sila ng away at tampuhan ni Paul na nagiging pagsubok sa kanilang pagsasama. And nung nagsisimula pa lamang ang kanilang pag-ibigan nila Paul ay totoong issue sa kanila ang communication. Ngunit napag-usapan na nila na kahit ano mangyari ay kailangan pa rin silang magkakampi. Ayon pa sa Kapuso Star, may ina-apply siyang analogy kapag may issue sila ni Paul at ito ang interrogation analogy. And in-explain daw niya kay Paul ang nasabing analogy na iyon para magkaintindihan sila. Sabi ni Mikey sa podcast, quote and unquote, bakit hindi pwedeng magkatabi tayo sa table, hindi tayo magkatapat. Tapos ilatag natin yung cards na nakaharap sa ating dalawa, tapos sabay nating ayusin. Yun, ganun natin harapin. Ever since nung nag-adjust namin yun, until now, we see every argument or every disagreement as an opportunity to grow together. That's how we see it now. Yun yung kanyang sinabi sa podcast. And dagdag pa ng dalaga, nandun daw ang laging sinasabi na lagi daw dapat magkakampi at yung hindi magandang ugali na hindi mo gusto, sama-sama daw harapin. At isa pa sa pinaniniwalaan ni Paul sa isang relasyon ay normal lang na maging emosyonal ang magjowa kapag may pinagdaraanan. At sa huli natin chika for today, nitong April 21 ay nag-celebrate ng ika-43 kaarawan ang kapamilya TV host comedian na si Luis Manzano kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang Instagram account, binati ni Jessie Mendiola Manzano ang kanyang pinakamamahal na asawa. Kalakip ang picture nilang mag-asawa na kasama ang sweet and heartwarming message.
Makikita rin sa post ni Jessie ang litrato ni Luis at ng anak nilang si Isabel Rose o mas kilala sa tawag na Baby Peanut at ilang photos mula sa kanilang church wedding at kanilang bakasyon sa beach. Nagpapasalamat itong si Jessie dahil sa pagiging mabuting asawa at anak sa kanya at sa anak nilang si Rosie. Sabi nga ni Jessie in her own words, quote and unquote, "You deserve all the good things in life." Sinagot naman ni Luis ng "I love you my babies." At syempre hindi rin nagpahuli ang kanyang ina, ang star for all season na si Vilma Santos. At humabol din ng pagbati ang iba pang celebrities na sina Mariel Rodriguez, Vina Morales, Nikki Hill at marami pang iba. Pero ang pinakakwelang pagbati na natanggap ni Luis ay mula kay Alex Gonzaga na nakasama niya sa isang show sa Kapamilya Network. Sabi niya, "Happy birthday Kuya Lucky Manzano, mabuhay ka hanggang gusto mo," na agad namang sinagot ni Luis na "Pinapainit mong ulo ko, Catherine May." At sa pamamagitan naman ng kanyang Facebook page, nagpasalamat si Luis sa lahat ng bumati at nakaalala sa kanyang kaarawan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.